Magandang araw guys at welcome ulit sa aking channel. Ngayon guys, meron ulit tayong gagawing bagong tutorial kung paano ayusin yung mga nasira nating appliances sa bahay. Actually guys, bali tatlo itong dumating ngayon na pinapaayos, pero isa lang muna guys yung gagawin natin para hindi naman masyadong mahaba yung ating video. At itong dalawa, gagawa na lang ulit natin ng panibagong video. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Unahin lang natin guys itong desk fan na sabi ng may-ari guys, mabagal daw yung ikot nito kahit nasa number 3 na. Subukan natin guys. Ayan guys, number 1. Yan lang guys, ganyan lang siya kalakas. Number 2, number 3. Ayan guys, ganyan lang siya kalakas kahit number 3 na. Parang nasa number 1 pa rin. Kaya guys, umpisa na natin. Ayan guys, una buksan muna natin tong ating electric fan. Guys, sobrang dumi. Tanggalin na natin tong LC. Yun guys, check natin kung baka matigas yung LC, baka matigas na yung ikot niya. Ayan. Pero okay pa naman guys. Malambot pa naman siya. So ibig sabihin hindi dito yung problema. Tanggalin lang natin tong LC guys. Mamaya lagyan natin ng oil. Kahit na hindi matigas, lagyan lang natin. Lagyan natin ng tornilyo. Tapos tanggalin natin itong selector knob. Ayan. Tapos itong pamparotate nya. Ayan, para mabuksan natin itong cover ng kanyang motor. Ayan, sobrang dumi, malikabok. Yan guys, una check natin guys yung kanyang capacitor guys. Minsan ito yung dahilan kung bakit mabagal na yung ikot ng ating electric fan. Paano masabi? Ito guys, ito yung capacitor nya. Tanggalin lang natin tong tape. Na lang natin guys para mabilis. Ayan. Kailangan natin tanggalin yung connection ng kanyang capacitor guys para matest natin kung okay pa yung capacitor niya o hindi na. Kailangan ng palitan. Yan guys, itong red tsaka black, ito yung wire ng kanyang capacitor. Itong dalawang blue, yan yung papuntang motor. Kunin lang natin yung ating digital tester guys. At ang kanyang red at black na test prod. Set natin sa capacitance. Ayan guys, yung pula tsaka red, ay pula tsaka black pala. Test natin. Mukhang sira nga yung capacitor.
ulitin lang natin guys. Okay guys, tanggalin lang natin tong kapasitor para ma-test natin ng maayos. Ito guys, yung kanyang kapasitor, nasa 1.5 microfarad yung value niya. Ayan guys, test ulit natin yung kapasitor niya. Ako guys, ayan, napakababa na ng value niya, nasa 320 526 nanofarad. Masyadong mababa na guys. Yung kailangan natin guys is 1.5 microfarad. Ito guys, meron tayo ditong mga bagong kapasitor. Meron tayong 2 microfarad, 1.3, 1.2. So kailangan natin guys 1.5. Hanap muna tayo guys. Meron ako dito guys. Ayan, medyo malaki lang siya ng konti, pero yung value niya is parehas sila, 1.5 microfarad. Test na natin to guys. Ayan guys, nasa 1.47 microfarad siya guys, almost 1.5 microfarad. So guys, ito yung gagamitin natin guys. Papalitan na natin tong sirang kapasitor niya. Maaring ito lang yung problema niya guys, kaya bumagal yung ikot niya. Sige guys, kabit natin to. Una guys, kuha lang tayo ng shrinkable tube. Ayan guys, shrinkable tube. Ito yung magsisilbing pambalot sa kanyang pinaghinangan. Ayan guys, dalawa. Lagay lang natin to dito sa kanyang kapasitor, sa wire ng kapasitor. Dalawa. Ayan. Tapos guys, hinang natin to dito sa kanyang papuntang motor niya. Guys, itong dalawang wire to. Sa pagkabit nga pala nitong kapasitor guys, wala naman itong polarity guys, kaya okay lang na magkapalit yung red tsaka black. Dahil wala naman itong polarity. Ibig sabihin guys na pwede itong magkabaliktad. Yan. Nice. Kuha lang tayo ng soldering lead. Tapos tingnan natin yung ating soldering iron kung mainit na. Ayan guys, mainit na guys. Hinangin lang natin. Ayan guys, yung kabila naman. Ayan. Ayan guys, klopin natin to para pumasok yung kanyang shrinkable tube. Ayan. Ganun din yung kabila guys. Hilahin lang natin yung tube. Ayan. Tapos kuha tayo ng lighter. Painitan lang natin. Ayan. Ayan guys. Seriously, what the fuck are you Ayos na. doing? Tapos kabit natin ulit ito dito. Ayan. Ngayon guys, ikabit na natin. Subukan nating isaksak. Balik lang natin yung kanyang LC guys para makita natin yung difference ng kanyang ikot. Sa kanina
na hindi pa napalitan yung kanyang kapasitor at yung ayon. Subukan natin. Kita guys, lagay lang natin yung knob. Para makita natin kung mas malakas na ba yung kanyang ikot. Muna guys, set muna natin sa number, off muna natin guys. So, saksak natin. Ayan. Ayan guys, pihitin natin yung kanyang selector switch sa number 1. Ayan. Ayan guys, mas mabilis na kaysa kanina. Ayan, may hangin na siya pero hindi lang ganong kalakas. Kasi nasa number 1 lang siya, pero pwede na guys. Ngayon, lipat natin sa number 2. Malakas na siya guys. Ayan guys, kita nyo, malakas na siya. At number 3, super lakas guys. Mukhang hindi lang mabilis yung ikot niya sa video, sa camera, sa actual na makikita natin guys na talagang malakas na siya. So okay na yung electric pan natin. Tanggalin ulit natin dahil kailangan muna nating linisin to guys para naman matuwa yung may-ari. Sobrang dumi guys. Hindi, wow. Bali linisin lang natin pati itong kanyang cover, yung kanyang screen, lahat guys. Lilinisin natin para naman matuwa yung may-ari. Linisin ko lang tapos balik natin tapos final test tayo. Ayan guys, malinis niya yung kanyang cover pati yung kanyang LC. Ito naman yung ililinisin natin, yung kanyang body at saka yung kanyang motor dahil ayan guys, marami na siyang sapot ng gagamba tsaka likabok. Linisin lang natin guys. Ayan guys, nalinis ko na. Balik lang natin. Ayan guys, naibalik na natin. Final test tayo. Kunin lang natin yung kanyang AC cord. Saksak natin sa outlet. Tapos pihitan natin yung kanyang selector switch sa number 1. Ayan guys, okay na yung electric pan natin. Number 2. Number 3, malakas na yung kanyang ikot guys. So okay na yung electric pan natin at malinis na rin tingnan. And guys, matutuwa na yung may-ari. Magagamit na nila lalo na sa ganitong panahon na mainit. Summer kasi dito sa amin ngayon guys, kaya kailangan yung electric pan. And guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at pahit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video.